Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, aminin po natin ang ating gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin po tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin na iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mapangako mo, kami ay maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos, paglabanan ninyo may at mga ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon, at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayan ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa pakatuwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayoy natatanikalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka ako'y sinanay. Inihanda ako upang makipaglaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.
Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang Pariseo. Sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka na rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa ikatlong araw, tatapusin kong aking gawain. Ngunit dapat ako magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas, at sa makalawa. Sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras ng sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon." Minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po. Saan po kayo ngayon naroroon, ngayong oras na ito, patuloy po kayong ingatan at gabayan ng ating mapagmahal na Diyos. At patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoong may kapal. Sa ating nung unang pagbasa, sa aklat ho ng Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, ang sabi niya, matindi ang kalaban, malakas ang kapangyarihan ng mga demonyo. Kailangan natin ng panlaban. Gusto nila ipanlaban. Mga vitamins, mga magagaling ng gamot, ika nga. Bakit? Sapagkat upang protektahan ang ating katawan. Pero dito, ay San Pablo, hindi lamang yung katawan ang puprotektahan, sapagkat kailangan din natin protektahan ng espiritual nating pangangailangan. Malakas ho talaga naman ang demonyo. Kaya't ano ang sabi niya? Dapat maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Itakip sa dibdib at balutin ng pagkamatuwid at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. At ito doon, ang sabi niya ay, ipanalangin ninyo ako. Ipagdasal ninyo ako. Sabagay San Pablo, noong panahon yun ay nakakulong. At alam naman natin ang isang taong nakakulong. Sabi nga ho, nang nakausap ko na siya'y dating bilanggo ay father sa loob ng kulungan, talaga namang araw-araw ikaw ay minamalas. Para ho bang walang swerte? Eh bakit? Eh pagtulog na lang may puproblemahin mo. Pagkain, ligo, ilang kayo nang sisiksikan doon. Ito si San Pablo, bagamat siguro nag-iisa lamang si Zelda, ay mas lalong matindi yung kanyang emotional na damdamin. Bakit? Sapagkat siya'y nag-iisa. Ngunit nandoon yung katatagan ng lakas. Nakasulat pa nga siya. Lakasan ninyong loob. Kahit para sa atin, may matindi din ho, nakalaban tayo. Hindi lamang ho ang sakit. Hindi lamang ang pagkalugi sa mga negosyo. Hindi lamang ang mga malalakas na tao, may kapangyarihan tao. Kung hindi, ang lahat ho nang ay nagsisimula sa demonyo at tunay ho ang demonyo. Pero tayo ay may panlaban. Kung tigit sa lahat, ang panlaban ho natin diyan ay ang ating pananalangin.
pagdarasal. Father, wala naman ng oras magdasal eh. Sa sobra ko ng kabisihan, Father, ay hindi na nga ako makasimba sa dami ng aking ginagawa. May sagot ho diyan si Bishop Fulton Sheen. Ano ang sabi niya? It is never true to say we have no time to meditate and pray. The time one has for anything depends on how much one values it. Thinking determines the use of time. Time does not rule our thinking. The problem of spirituality is never done a question of time. It is a problem of thought. For it does not require much time to make a saint. It requires only much love. Tama naman ho. Hindi pwedeng sabihin natin, wala tayong oras, wala tayong panahon. Ang problema lamang sa atin, alin ho ba ang binavalue at pinapahalagahan natin? What really matters to you? Good looking? Nice looks? New clothes? New shoes? New cell phones? New cars? Minsan ang binavalue natin, ang pinapahalagahan natin, popularity, success, familiarity. Minsan, ang ginugusto natin sa buhay, what really matters? Ano bang pinapahalagahan natin? Ano bang binavalue natin? Sana ho ay character. Sana ho ay integrity. Sana ho ay good relationship. Sana ho ay prayer. Sa atin hong ebanghelyo, winarningan na si Jesus. Umalis ka na. Papatayin ka ni Haring Herodes. Matapang ang sagot ng ating Panginoong Jesus. Sa isang araw pa ako aalis. At sabihin mo, sa alamid na yan, sa ulupong na yan, ay ako'y may mission pa. Napakatapang, very brave. Ang sagot ni Jesus. Sapagkat ako'y pupunta pa ng Jerusalem, alam ni Jesus na siya ay mamamatay doon sa Jerusalem. He was very firm on his decision, his commitment to his Father. I will do these things. Gagawin ko ito. Walang makakahadlang sa akin kahit ang kamatayan. Pinagbawala na, tuloy pa rin. Iba ho yung katigasan ng loob at puso at pag-iisip na Jesus. At iyan ay sa kagustuhan ng Ama dahil siya ay may misyon. Pero iba ho yung minsan, yung sa buhay nating tao, yung katigasan ng ulo. Sinaway ka na, hindi ka pa rin sumunod. Ang dami na nagsasabi, wag mo nang gawin yan, umalis ka na, hindi mo pa rin sinunod. Kaya napahamak. Ang pagkapahamak ni Jesus ay may ibang layunin. Ang pagkamahamak at pagkamatay ni Jesus, papunta sa Jerusalem, ay may layunin. At ano ito? Ang katubusan nating lahat. Kaya, anuman ang pinagdadaanan mo sa oras na ito, sa araw na ito, padala mo kay Jesus. Ihayag mo kay Jesus sapagkat dadalhin niya ito papunta sa Jerusalem. At ang Jerusalem ay hindi lamang lugar ng kamatayan, kung hindi ito ay lugar ng tagumpay. Lahat ng alalahanin natin, lahat ng problema natin, ano man ang nararamdaman sa oras na ito, sakit man iyan, pagkabalisa man iyan, anxiety man yan, depression man yan, mga bagay
na hindi mo inaasahang darating sa buhay mo, na walan ka man namang mahal sa buhay, halina, dalhin kay Jesus. Sapagkat darating ang panahon, magtatagumpay ka rin. Mula sa ating misyon na maging propeta ng mahabaging pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Ama na gawin tayong dapat at matapang sa pagsagawa ng ating mga tungkulin. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway maging tapat sa kanyang pagiging propeta na ituro sa mga tao sa ating panahon ang mga tamang bagay na pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga naghahangad at nagpapagal para sa isang magandang bukas, naway hindi panghinaan ng loob o maghinanakit dahil sa mga pagtuligsa at paglaban sa kanila. Bagkus, palakasin sila ng pag-ibig para patuloy na sumulong. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Atin nawang tanggapin ng bukas sa loob ang salita ng Diyos, gaano man ito kahirap o magbibigay lamang ng agam-agam para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa pangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway hindi mapagod sa kanilang pagbibigay kalinga na mayroong personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Yaong mga yumao, naway gawing malinis ng mapagpagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Panginoon Diyos, nabuhay si Jesus tulad ng kanyang ipinangaral. Ibinigay mo sa amin ang banal na Espiritu upang makasunod kami sa Kanya ng walang pag-atubili patungo sa Kanyang kaharian kung saan siya ay Panginoon magpakailanman. Amen. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos. At nasa napay na ito para magpangkain. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumikas sa lipunan mula sa katas ng ubas ng pagawang alak na ito para may inuming nagbibigay ng iyong dito. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong Kita ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng isang libutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng
na nagsisiawit ng papuri sa nawalang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabuti ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Ay ni Presko naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalaberhing Maria na ina ng Diyos, ni pong San Jose ang ating ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo at ng lahat ng mga banal na namuhay di sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Namin, masalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo,
ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa sa amin. At huwag mo kami tulot sa tukso sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami, Diyan, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Ngayon mong aming pananampalataya. At huwag po kami mga pagkakasala, pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, sinagali sa mga kasalang sanlibutan. Mapalay po tayong lahat ng mga inaniyan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang. Sa tinanggap namin sa piging mong banal upang aming ginaganap ng lantaran, ay siyang aming makamtang tunay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po yung mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y nayaling na taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa araw-araw na inaasam at tinutupad ang kalooban ng Ama. Magsikap maging ganap sa lahat ng oras, maging sa mga mumunting magabaga. Yan ang wika ni